Since then, alam ko na sa sarili ko na babae ang gusto ko sa una pa lang. I have two best friends, si Sofia or Pia for short, at si Luke. Ever since na mga bata pa kami, magkakakilala na kami. And from that long, I liked her from then till now, si Sofia. Kaso masasabi mo na, she likes someone else, and that someone else is our best friend, Luke. I can say na parang one-sided love ang situation ko. But from that, I can't let her know these feelings I have for her. B! Come on, let's go out. Si Luke siya ngayon. Ano ba yan? Ang aga-aga naman eh. Girl, come on. Minsan na nga lang natin siya makasama eh. Lalo na he's so busy with his course and ACADS, no? Ano ba yan? Ay, gina nga, maliligo na ako. Do it quickly na lang. I'll prepare your clothes. Alam ko na pormahan mo, B. You know me best talaga. That's why, gusto kita eh. Ano yun? Wala. Maliligo na po, ma'am. Che! Maligo ka na lang. Amoy anghit na babae. B! OMG! I'm so excited! Makakasama natin siya ulit sa hangouts natin like before. Yeah, I know. Ay. So, I need to look presentable, pretty, and very demure. Sus! Anong demure ka dyan? Daig mo pa nga siga sa kanto eh. La, parang timang naman, oh. Aray naman. See? Parang wrestler pa kung makahampas. Ikaw naman kasi. I'm just telling you, I want to look... Hala, sino ko? Ha? Saan? Ito naman, oh. Parang di mo mahiro. Anong gawa niyo? You're here. Si Ava, nangaasar na naman. La, parang di mabiro eh. There you two go again. Always fighting. Kaya nakakamiss ko yung kasama eh. Let's go na nga, bago ko pa malibing ng buhay si Aba. La, nangiiwan eh. Kakanta talaga ako ng ere dito. Si Luke ay mas matanda sa aming dalawa ng 2 years. We can say na kuya namin siya. Aminin ko na he's got the looks and the brain talaga. Pati ugali ay parang santo ba naman, kaya gusto niya siya. Ngunit kaming dalawa lang ni Luke ang nakakaalam ng sikretong tinatago niya. Yun ay ang lihim niyang kasintahan na lalaki rin. Ayokong ipaalam pa muna kay Sofia ito, sapagkat si Luke lang ang makakapagsabi sa kanya nito. Pagkatapos ng huling hangout, ay nagtuloy-tuloy ang pagkikita naming tatlo every once or twice a week. Parehas kaming tatlo ng schedule ng sem break, so that's why I kept seeing her na nagpapapansin sa kanya. Ay, nagsiselos kaya ako. Months have passed and our sem break has begun. At malamang sa malamang, naisipan naming tatlong magkakaibigan na magkita-kita ulit. B, kinakabahan ako. Feeling ko patagal ng patagal, mas lumalalim na nararamdaman ko para kay Luke. Sa tingin mo ba, dapat na akong umamin sa kanya? Bako, di ko lang alam ah. Baka mamaya maulats ka lang. Malaki rin epekto niyan sa pagkakaibigan natin tatlo. Kung sakaling hindi maganda yung kalalabasan. But at least, I know I tried and took the risk, right? Hays, imbis na yung na-stuck lang ako with this what ifs in my head. Right? Huy! Huy! Erto Ava! Oo nga. No! This can't be! God forbid! Ha? Ano meron? Si Luke! Ano nangyari? Hindi raw siya makakapunta. La, si OA. Kala mo naman hiningan tayo ng ransom kapalit sa kanya. Aray! Bidibiro ka lang naman. This was supposed to be my big day. I already had the guts to confess my feelings for him. Ano ba dahilan? Bakit di siya makakapunta? Unfortunately, he was other plans daw. Ha? Wait lang. Hindi mo siya yung nakikita ko sa cafe na yun, banda ron? Oh God, finally you took me out on a date. Yeah? Why wouldn't I? Someone as beautiful as you deserves some pampering once in a while. Speaking of pampering, why don't we go out this weekend, out of town? I'm sure you can lend me some of your time, baby. Sure, I'd love that. I have no other plans anyway. How's life at uni, by the way? I'm sure you made lots of friends. Nah, just a bunch of dudes I know from my old school. No girls? You know I don't get crazy jealous from girls being friends with you, right? They can never match my level of prettiness. None, and what you said is true.
They'll never be as pretty as you are. What? Tinanggi niya pa tayo? Pia! Sinundan ko si Pia kasi alam kong hindi ko kayang iwan lang siya mag-isa sa sitwasyon na to, lalo na't nasasaktan din ako kapag nasasaktan siya. Kumaripas siya ng takbo sa may labas ng mall kung saan may mauupuan. Napahinto siya roon at umiyak na lamang. Pia, ito, panyo oh. Pamuna sa luha mo. Salamat. Pasensya ka na kung naiwan kita bigla ron. Ah, siya nga pala. Yung nangyari doon, pasensya ka na rin. Bakit? Wala ka namang kasalanan. Kasi alam ko na noon pa na may boyfriend si Luke. What? Since when? Since you told me that you like him. Pero wag ka magagalit ah. Gusto ko lang kasing manggaling sa kanya mismo. Eh di kahit na! Pinagmukha niya akong tanga parehas! Eh di sana hindi na mas lumami pa yung nararamdaman ko para sa kanya! Ang dali-dali lang naman sa akin sabihin. Imbes, kayaan lang ako. Alam mo kung bakit hindi ko sinabi Huwag sa'yo? mo na akong bigyan ng dahilan pa. Kasi gusto kita. Hindi lang bilang kaibigan. Matagal na rin. Natutuwag ako magsabi. Kaya naisip ko na mas mabuti na magparaya na lang ako para sa ikakasaya mo. Tingnan mo! Kung totoo nga yung sinasabi mo, hindi mo na sana ako hinayaang magpakatanga pa sa kanya. Paraya! Eh alam mo na nga may boyfriend yung tao eh. Mas masakit pa tong ginawa mong hindi pagkasabi sa akin. Totoo ngang duwag ka. Hanggang dyan ka lang. Huwag mo na akong kakausapin. Hindi ko na siya muling nakausap pa pagtapos ng araw na yun. Sinubukan ko naman tawagan siya ng paulit-ulit hanggang sa na-block na niya ang number ko. Naisip ko na, hayaan na lang talaga muna siyang magpahupa ng galit. Nak, hindi ka pa ba kakain? Nag-aalala na kami ng papa mo, baka kung mapapaano ka na eh. Maya na po kang tanghali. Yan ka na naman. Tapos pagtingin ko, hindi rin mababawasan ang ulang paglipas ng tanghali. May gusto ka bang sabihin sa amin ng papa mo? Wala naman po. Dali na tawagin ko na papa mo. Betong, halika nga rito! Sasabihin sa atin ng anak mo. Alin yon? Pa, balik ka na po rin sa mga kumpare mo. Wala po to. Nako, hindi Walang ginawang matinuyang papa mo tuwing kausap ang mga kumpare niyan. Mula umaga hanggang gabihan sila. Mahal naman. Ay na lang nga pahinga ko mula sa trabaho ko sa pabrika eh. Pa, si mama raw po dapat ang pahinga mo tuwing wala kang pasok. Paano yun? May nagsusungit na lang palagi pag makita ko. Para bang ibang babae pa yung napakasalan ko noon. Malambing pa. Nako, magtigil ka ha. Siya nga pala nak, kung di mo kami kayang tapatin dyan sa problema mo, kausapin mo man lang yung kaibigan mo si Aba. Ilang linggo na yung napapadaan dito lagi kinakamusta kalagayan mo. Sige po ma, salamat po. Labas po muna ako, may bibili lang po ako sa tindahan. Ingat ka nak. Dagdag mo na tong benta sa pambili mo. Salamat pa. Hay nako, sobrang init talaga rito sa Pilipinas. Katapusan na siguro ng mundo kung magkaroon ng snow rito. Pia, sandali! Oh, naparito ka. Matagal na kita gusto makausap, Pia. Dun sa sinabi ko nung nakaraang buwan, gusto ko panindigan yung sinabi ko. Seryoso ako sa'yo. Tapos? Kahit abutin pa ng ilang buwan o taon yung pagsusungit mo sa akin, nakayanin ko. Basta gusto ko lang patunayan na totoo yung nararamdaman ko para sa'yo. Eh di sige. Payag ka? Talaga? Ayaw mo. Pwede ko namang bawiin. Hindi, aba. Kung pwede ko nga lang halikan pa mo bilang pasasalamat, ginawa ko na. Uy, ngumingiti siya. Namiss kita. Di mo ako madadaan sa ganyan mo, no? Alam ko naman, basta gagawin pa lahat para mapatawad mo lang ako at patunayan na mahal na kita. Nangingibabaw ang saya ko nung tinanggap muli ako ni Sophia sa buhay niya. Samantala kay Luke naman, hindi na namin siya pinapansin pa dahil sa ginawa niya. Nagpatuloy ang natitira naming 2 taon sa kolehiyo hanggang sa makapagtapos kami. Sa mga taon na yun,
Nabalik na rin ang dati naming pagsasama ni Sophia. Pinatawad at inintindi niya ang sitwasyon ko noon. Patagal ng patagal, mas naumaling ako lalo sa kanya. Siya talaga yung tipo ng babae na hindi mo na dapat pakawalan pa. Nilarespeto ko ang desisyon ni Sophia kung sasagutin niya pa ako tungkol doon sa panliligaw ko o kailangan niya pa ng panahon para makapag-isip at mapatunayan ko pa sa kanya na kaya ko siyang mahalin ng lubos-lubos. After a month, we decided na maghanap ng trabaho. Natanggap agad sa isang big company si Sophia. Ngunit, what? Mag-a-abroad ka? Yung trabaho kasi na yun talaga ang pangarap ko. Alam mo naman na yun. Since mga bata pa tayo, I really want to become a designer. Eh di, lalayo ka. Kailan ka naman babalik? It's a 5 years contract. Alam kong matagal pero babalik naman ako. Huwag kang malungkot dyan. Fine. Pero sana pagbalik mo, ako na. I'm still willing to wait, you know. I know. Maybe after that 5 years, I'll give you an answer when I get back. Until we meet again. Oo na, ang lakas mo talaga sa akin, as always. After a few weeks, she was leaving for her dream job. I know it will be hard for me to think she'll be gone for 5 years. May onting kirot man, pero yun ang gusto niya at tirerespeto ko yun. Kasi mahal mo yung tao eh. Guys, this is it. Be sure to always keep safe at palagi mag-text ha. Huwag ka magpa-scam. Opo. Mas tindig mo pa si mama mag-alala. Nag-aalala lang eh. Ito naman. Kasi aalis ka na at wala ako sa tabi mo. I know. At wala ka rin sa tabi ko kapag nasa States na ako. Pero gagawin kong lahat para makauwi dito sa Pinas. So, cheer up and I will always keep in touch with you. Pero mag-iingat ka palagi. Thank you. And maybe after that 5 years, sagutin na kita. Well, that's my flight. Kahit gaano pa katagal, I will always wait for you. Yeah. Thank you. See you in 5 years, Ava. I'll be here. I will always wait for you, ah. Finally! Welcome back, Leah. I'm back! Mahal. Ayoko nang umasa sa love life na hard to find. Tumigil lang maghanap, di na muna mag-chat. But one magical day, dumating ka bigla. Unexpected pagkikita natin, parang may